Simulan na natin. Itinuloy nga ni Tito Bem ang pagpapatiwakal niya sa pamamagitan ng pagtalo niya sa tulay. Nasaksihan namin mismo ni Buddy ang insidenteng yun, lalo na yung parang may kakaiba sa hitsura niya, mistulang na saniba ng demonyo. At ang nakakapagtaka ay nandoon din si Tutax, tila nang aasar pa sa amin ni Buddy. Nung inireport namin ang nangyari sa mga otoridad, ay agad na nagsagawa ng search and rescue operation para kay Tito Bem. Umabot ng 4 na oras sa paghahanap, bigo lahat na matagpuan ang katawan ni Tito Bem, kaya pansamantalang itinigil muna ng mga rescuer ang paghahanap. Umuwi na muna kami ni Buddy sa bahay ko para makapagpahinga muna kami at saka na ako babalik doon sa lamay ni Tita Gina kapag nakabawi na ako sa pagod. Pero itong si Buddy hindi na nagpahinga, umalis siya para i-follow up niya yung sadya niya talaga dito sa Cagayan de Oro na pag-apply niya ng trabaho, kaya naiwan akong nagpapahinga sa bahay nung umagang yun. Tanghali na ako, nagising kasi kakaiba ang pakiramdam ko. Kala ko nilalagnat ako nung una, kaya bumangon ako sa higaan ko at pumunta sa kusina. Uminom ako ng malamig na tubig at dahil parang hapong-hapo pa yung katawan ko, balak ko sana na sa sofa sa sala na ako hihiga. Pero laking gulat ko nang makita kong may kakaibang nilalang na nakaupo sa sala. Malaking katawan na maugat-ugat ang kanyang balat, may mahabang buntot at yung sungay niya ay parang hinawi papuntang likod. Yung mata niya ay maihahalin tulad sa mata ng buhaya. Hindi ako nakagalaw nung makita ko itong nilalang na ito mismo sa sala ng bahay ko. Unang beses ko makakita ng ganun klaseng nilalang sa loob pa ng aking pamamahay. Tumayo ito at humakbang papalapit sa akin. Hindi naman ako natakot at tinitigan ko lang siya hanggang sa nagbago ang kanyang anyo. Ang hitsurang kanina ay demonyo ay naging si Tutax. Sabi ko na nga ba ikaw yan, Traidor? Ano na naman sadya mo sa akin? Dito ka pa talaga pumasok sa bahay ko, lakas talaga ng loob mo di. Sabi ko kay Tutax na pangisi-ngisi lang. Huwag ka magalit sa akin, kapatid. Hindi ako naparito para manggulo sa'yo. May kailangan ka kasing malaman tungkol sa mga nangyayari sa kamag-anak mo. Alam ko kasi na ako ang sinisisi mo sa sinapit ng buhay nila. Tama ba ako, kapatid? Bumalik si Tutax sa upuan at umupo. Demonyo! Sino pa ba sisisihin ko? Simula lang naman nung magpakita ka sa akin, nagsimula din ang mga trahedya na yon sa pamilya ng tita ko. Idadamay mo pa nga sana si Buddy, di ba? Sagad na ang galit ko sa'yo, Tutax. Patong-patong na ang atraso mo. Kung hindi lang talaga ako binalaan ng maestro, magkakaengkwentro talaga tayo at wala akong pakialam kung naging puting tupa ka pa dati. Sabi ko kay Tutax na seryosong nakatingin sa akin. Maupo ka muna, kapatid. Bahay mo to, sabi ko naman sa iyo na andito ako para sabihin sa iyo ang mga hindi mo pa nalalaman. Sumandal siya pagkakaupo na parang relax na relax ang traidor na si Tutax. Umupo ako sa upuan na nasa harap niya. Inisip ko nung mga oras na yun na kunin ang saliko ko na nasa kwarto pero alam ko ang iniisip mo, kapatid. Di mo na kailangan kunin ang sandata ng pagiging puting tupa mo. Sinabi ko na sa'yo na hindi digmaan ang pinunta ko dito, kaya wala kang dapat ipag-alala. Bigyan mo lang ako ng oras na mapakinggan. May kinuha siya sa gilid ng bulsa niya, isang papel na nakatupi. Ibinuklat niya ito sa harapan ko. Tiningnan ko maigi ang mga nakasulat sa papel na ipinakita ni Tutax. Hindi ito isang ordinaryong papel lang, parang tela na parang papel. Ewan ko, basta hindi talaga siya ordinaryong bagay lang. May nakasulat na mga letra na ang lengguwahe ay Latin at petsa ng araw at taon. At sa ibaba ay may logo ng isang pentagon. May marka din dito ng dugo. Hindi mo alam to. Siyempre, gayon ka palang nakakakita ng ganito, kapatid. Ito ay katibayan sa dapat mong malaman. Bago pa man kita nakilala, ay kilala ko na ang tita Gina mo. Sa hirap ng buhay na dinanas nila, mga kamalasan na sunod-sunod. Yung asawa niyang si Bem na nag-abroad pero di pinalad dahil sa nakapag-amo ng malupit at di siniweldohan ng maayos kaya napauwi sa Pinas na walang naipon. Yung tita Gina mo nag-business pero bumagsak din sa dami ng utang kaya nalugmok sila sa kahirapan, sinabayan pa ng pagkakasakit niya. Hanggang sa isang gabi, gumawa ng ritual ang tita Gina mo dahil may nakapag-advise sa kanya na gawin ito. Tinawag niya ang kadiliman, sa madaling salita, maging si Lucifer. Nag-alay siya ng buhay na itim na kambing. Siyempre, dininig ito ng Panginoon namin.
Nakipagkasundo ang tita Ginamo sa kadiliman kapalit ng masaganang buhay at buhay niya at ng kanyang sariling pamilya. Nilagdaan niya ang kasulatan na ito. Itinaas yung papel na parang tela na may mark ang dugo. Kaya naging masarap at masagana ang pamumuhay nila. Umusbong muli ang business ng tita Ginamo, nakapundar sila ng sasakyan, maraming pera sa bangko, lahat ng luho ng mga anak at luho niya ay natutupad. Nakapagtrabaho muli yung asawa niya na si Bem at malaki ang kita sa abroad. Ngunit dahil nga sa nanggaling ito sa kadiliman, ang lahat ng tinatamasa nilang kaginhawaan sa buhay, baon na baon naman ang mga kaluluwa nila sa kamay ng aming Panginoon. Hanggang sa dumating na ang panahon para singilin ang tita Ginamo kaugnay ng napagkasunduan at kanyang nilagdaan. Pero tila di siya sumunod sa usapan, lumapit siya sa isang pari at nagkumpisal at nagpabasbas. Kaya nagalit ang aming Panginoon. Pinatawan muli sila ng kamalasan. Una, yung asawa niyang si Bem, tinangal ito sa trabaho dahil sa sinagot-sagot niya ang amo niya, kaya napauwi uli ito sa Pinas. Akala ng tita mo na may isahan niya ang kadiliman sa ginawa niya. Doon siya nagkamali dahil bawat oras, minuto, segundo ng buhay niya ay nakamasid ang mga alagad ng dilim. Kaya nung malaman ko na may isa pala siyang pamangkin na puting tupa at ikaw yon. Agad akong itinalaga ng Panginoon namin na manmanan ka dahil baka mapigilan mo ang nakatakda na para sa tita Ginamo. Dahil kailangan niyang bayaran ang kanyang inutang mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Kaya nung makita kita, humanap ako ng paraan at tiempo na si Buddy ay nasa bayahe. Alam kong hindi mo kayang isakripisyo ang mga malapit sa'yo at lalo na ang tulad mong puting tupa. Kaya umayon ang lahat sa plano ko. Pinili mong iligtas si Buddy kasi hindi mo naman alam kung sinong kamag-anak mo ang nasa panganib di. Tawa ng tawa si Totax na isinisiwalat ito sa harap ko. Napakasama nyo. Kaya pala iba talaga ang mga nangyayari nung mga araw na yun. Dinala mo pa talaga ako sa bus ni Buddy para siguraduhin na si Buddy ang maililigtas ko. Lahat ng nangyayari ay planado mo. Tandaan mo to, magbabayad ka sa Diyos Ama sa paglalaro mo sa buhay ng tao. Nakakuyom ang mga kamay ko at salubong na ang kilay at nagkiskisan na ang mga ngipin ko sa narinig ko mula kay Totax. Teka lang kapatid, hindi namin kasalanan to. Yung tita Ginamo ang unang nagtawag sa amin, siya ang nangailangan sa amin, kaya amin na rin siyang pinagbigyan. Dahil sa hindi kayang ibigay ng Diyos ninyo ang kaligayahan ng kanyang nilikha, ay kami ang nagbibigay ng kanyang pagkukulang. Hindi ka ba namamangha sa kadiliman? Kahit nasa gitna ng paniniwalang kasamaan lang ang aming dulot sa sangkatauhan, ay nakakatulong kami sa mga pinabayaan na ng inyong Diyos Amadi. Nakangiting sinasabi ito ni Totax sa akin na itinuturo pa niya ang itaas, ibig sabihin yung Diyos Ama sa langit. Ibalik mo ang kaluluwa ng tita ko at yung asawa niya na si Tito Bem. Saan mo dinala yung katawan niya? Tanong ko kay Totax. Sasagutin ko yung tanong mo, kapatid, pero hayaan mo muna ipagpatuloy ko yung nangyaring kasunduan na nilagdaan ng tita Ginamo. Alam mo, nagtagumpay kami sa pagsingil ng buhay ng tita mo. Pero kasama dapat ang buong buhay ng pamilya niya, pero nabuhay ang mga bata dahil nakialam na nga kayo. Kaya si Bem na ama nila mismo ang kinuha namin. Ngayon, kung gusto mo ibalik namin ang ama ng mga pinsan mo, dapat pumayag ka sa gusto ko, kapatid. Nakataas ang isang kilay niya habang hawak ng kaliwang kamay niya ang baba, na ang siko ay nakatuko sa tuhod niya. Ano yung gusto mo, Traidor? Tanong ko kaagad kay Totax. May kasulatan akong dala dito at gusto ko na magkaroon tayo ng kasunduan. Pagbibigyan ko lahat ng ihihiling mo, ibalik si Bem na buhay para sa mga anak niya. Pero ang tita mo ay hindi na kasi pag-aari na siya ng kadiliman. Ano, payag ka ba, kapatid? Heto at kukunin ko ang lalagdaan mo ng dugod. Kinuha ni Totax ang papel na parang tela tulad nung una niyang pinakita sa akin kaso wala pang marka ng dugo ito. Inabot niya sa akin at kinuha ko at binasa ito. Pero biglang dumilim ang paningin ko. Nag-iba ang dimensyon ng paligid at nakita ko ang lugar na sinasabi ng lahat na impyerno.